Top lines. Game namin. Los Pinas, World War. Shoutout sa FMCC San Lazaro sa damit ko. Sa kanan, mula sa Pasay, JL Simpati. Nagawa ko magtiis kahit ako nahihirapan ng pag-ibig ko sa'yo. Handa akong makipaglaban sa magulang mo sa akin na palaging nahadlang. Ako yumuyo ko na lang, baka masagot ko ng pabadlang para sa'yo. Handa akong akyatin mata. Pati ko. Shoutout nga pa sa Tugmatero sa Pidlakong Production sa Atay Sanchez. Ano pa? Sa kaliwa, pangalawang laban niya rin ngayong gabi. Si Waway. Yo, Waway ng BNC Production, Lateo, Pordian. Shoutouts nga pala sa Big Slim Clothing para sa damit ko. Salamat din sa sponsor ko ng Relo. Ang taray. Pero pinakita mo. Nanalo si Waway kanina ng toss coin. Unang banat ngayon kay JL Simpatico. Yo, hindi ko na kailangan pang laliman na itong aking sulat. Palibasa, itong si Waway, kaya ngayon ko na natatunggali pero hindi ko na kailangan pang bumelo. Kaya hindi ako sumigaw, maririnig mo mga bara o diretso sa iyong puso. Pagkat ito'y malalim, hindi ito pagalingan. Hindi sa laas ng sigaw para malaman mo ang ibig sabihin. Hindi yung pangangaralan mo ako ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Hindi sa pagpapatawa lang ako magaling. Kasi ito si Waway talaga. Mas malupit pa to sa mga naalaban nila. Ito si Waway, pinagayabang niya kanina na 6'1 daw siya. Palibasa niya ang alaban niya, puro grade 1 lang talaga. Pero wala akong pakialam kung ngayon ganun man ang alaban mo, Waway. Bakit bago ang lumaban dito, magpaderma ka muna. Kasi si Waway talaga matindi kung alabanin. Sisigaw-sigaw sa una malapitan pero hindi ko naman marinig. Yung sigaw mo pare, kinakapos ka ng hininga. Dapat bumelo ka muna bago ang lumaban talaga. Kasi ito nga freestyle kahit hindi mo na kailangan pang sabihin. Ikaw wala kang pakialam kung sinasabi mo lagi na lahat ng dadadapa kailangan bumangon muli. Tama ka doon. Pero yung pinagkaiba natin dalawa, hindi mo na kailangan pang pagyabang yun. Kung talagang magaling ka talaga, makukuha mo simpatyan na madla. Dahil yung pakikipagdigmaan ng mga bara parang yung talas-tasan ng dila. Hindi sa sinasabi sa'yo na makikipagkulab, magalaban ng kakainin mo pa. Patunayan mo na lang, wag mo lang sabihin talaga. Kasi ito si Waway talaga, hindi ko naman taga sa lubos na kilala. On the spot yung laban namin pero hindi nangangahulugan talaga. Ito yung laban ng makata, parang laban na madirigma. Tama ka talaga, mga sundalo sa alsada. Pag sundalo ka sa alsada, talagang handa ka lumaban. Kahit ano pang may laban, may bit o wala. Ito si Waway, napanood ko yung laban niya sa Konektado. Sa Sunugang Kalye, kalaban niya sa Pasig, talagang nakakatawa. Bago ang lumaban ng bata, dapat naghanda ka muna. Tapos yung alaban mo, walang handa, pero nanalo pa sa'yo talaga. Nakakaya talaga yun. Ikaw naghanda ka, pero hindi ka naman talaga nanalo. Ito yung sinasabi ni Mike Sweep, bago lumaban ng Sunugang Kalye, dapat mag-ensayo. So bibigay ko ngayon sa kanyang round to time. First round. Yo, for your information, Unano, panalo ako doon. Panalo ako doon, kaya wala kang dapat sa akin ipagmalaki. Hindi ka mahal ng nanay mo, kaya hindi ka nila pinalaki. Hindi mo ako dapat pangaralan dahil alam ko ang dapat kong gawin. Sa bawat ibibitaw mo ay kaya ko yan salagin, kaya kong pabalikin. Sa isang tadya ko lang sa pagkaliit mo niyan, tangina mo, kaya kitang pabalik pa rin. Ha? Hindi ako nagyayabak sa anong meron ako. Pinapakita ko lang na may kaya din ako. Ikaw may kaya ka ba? Wala nga tumawag sa'yo sa FB man lang na ikaw ay kanilang idolo. Ano ngayon kung may nakakakilala sa akin at meron na akong naihabang. Ikaw wala ka pang naiambag. Yung laman ng bag ay puro walang sulat na kwaderno. Ako ang batang moderno. Hindi ko na kailangan pa magbasa ng dyaryo upang ako ay makasabay sa teknolohiyang moderno. Kaya kung sasabihin mo sa akin na wala akong tira, aba, pambihira. Dahil kahit payat ako, kaya kong gumiba. Lahat ng nakikita mong na-demolish na bahay, dibdib ko ang nakasira. At ang tunay na laban ay wala talaga yan sa tinatawag na wala yan sa edad. Nandun yan sa talino kung paano ka bumasa ng tunay na realidad. Matanda ka na pero matanda kang umuurong. Ikaw ay supot dahil matanda ka na pero ikaw ay laging nasa ilalim sa tuwing ang gulong ay gumugulong. Wala kang mararating kasi ang liit ng hakbang mo.
Kaya mo lang ako sapakin kapag tulog ako. Ha? Ako, ang mga banat ko ay mala Anderson Silva. Parang UFC. Kahit na ako ay mapilayan at ang mahalaga ay totoo akong nakikipaglaban. Kaya kahit saan mo ko dalhin na laban, handa ako makipagbakbakan. Pero pag ako ang nanalo, tandaan mo, hindi dugo o sukli sa aking mga pagkapanalo, kundi isang masigarbong palakpakan. Ha? Kaya, kung sasabihin mo sa akin na matanda ka na matagal ka na nagrarap, aba, ulul. Matagal ka na nagrarap, pero sa S, bulul. Hindi mo ako masisindak dahil sa matanda ka. Matanda ka pero wala kang pinagkatandaan. Ako ay bata na laging nasa birthdayhan, kaya ako ay laging napaghahandaan. Pero ikaw hindi ka naghanda, kaya kasalanan mo na yon. Hindi ko kailangan na paghandaan ka kasi unano ka naman at totoo yun. Ha? Malabo yung mata mo. May salamin, malabo, mataas ang grado. Malabo. Ibig sabihin, plastic. Payat ako pero tandaan nyo, hindi lahat ng payat ay isang adik. Payat, ako ay payat pero ang mga banat ko ay pwede pang bumigat. Lahat ng mga banat ko ay pwede pang mapunta sa division ng heavyweight. Lahat ng mga sulat ko ay kaliwa, kaya tawagin mo tong overtake. Hindi naman talaga mahirap ang laban na to. Kasi sa akin, ang mga unano napakasimple. Ang mga maliliit na bagay tinatapakan, kaya hindi ako sa iyo mandidiri. Susulat, kaya ako lumalaban dito upang sa sunod na henerasyon ay meron akong maipamana. Walang perpektong tao, pero tandaan nyo, may perpektong kanta para sa taong mahilig mangharana. Time. Uy. Sorry, man. Second round. Lalay, nangalin ako. Second round. JL Simpatico. So, iriribat ko lahat ang sinabi nito ni Mokong. Sabi mo, ay, pag tinadyaan mo pababa, kaya ko ibalik pataas. Parang tumapaalang sa pinto, pero hindi ka nakalabas. Kasi itong si Waway, talagang pinagyayabang niya talaga. Kasi sinasabi mo lahat ng dadaanan mo, nag-iba, edi ikaw na. Kaya di mo na kailangan pagsabihin sa akin yun, naintindihan ko maigi yun. Palibasa tong si Waway, anong pinag-aralan mo, naabot mo, hindi mo naabot sa chip yun. Palibasa nag-i-English pa siya, edi call center ka na lang. Nag-i-English ka, pero kulang sa accent. Sabi mo, bulol ako sa S, di ako bulol sa S, sa R yun. Pasensya na ako sa mga sinasabi mong paghahandaan, pinagyayabang mo pa. Hindi na kailangan pagsabihin sa'yo kung maitid ang mukha mo talaga. Ito oo, aminado ako, mas matangkad ka sa akin ng konti kung makapagsalita ka ng unano. Palibasa ito si Waway, tumakad lang to kasi tumiting kaya kasama may tagyawat pa sa bugbog. Ang tagyawang pare, problemahin mo muna. May derma sa bagay, tiga probinsya, walang derma sa kanila. Yung pag nagilamos na sa umaga, yung ihi pinamumunas sa mukha. Pagkatapos kasi pamunas yung ihi sa mukha, pinapahin niya sa dahon. Kaya tingnan mo, sa yung mukha niya bumabakat parang kahoy. Etong si Waway talagang magaling. Kaya bang niya pa yung mga sponsor niya, sobrang galing. Gumaganon-ganon pa talaga siya. Pero wala naman talagang sinasabi. Yung laman ng sinasabi niya, wala talagang alam. Ito si Waway, magaling lang itong magawa ng kwento. Sinasabi mo, ano yung yema? Mahilig ka talaga kumain ng yema kasi patay gutom ka talaga. Oh. Etong si Waway, sinasabi niya, lagi daw sa may birthday, halatang patay gutom. Kasi pupunta ka sa birthday para kumain lang, chong. Huwag mo na kailangan sabihin pa sa akin yun, dahil alam ko na yun. Dahil hindi na namin kailangan pang ibanggit na mukha ang adik, ikaw na nagsabi yun. Talagang pinagtatanggol mo sarili mo, ang sabi nga may kasabihan nga tayo, pag nagdidepend ka, ibig sabihin, guilty ka. Ibig sabihin, guilty ka na addict ka. Kaya yung mukha mo, pare, lubog na lubog ka talaga. Kaya yung tagyawat na ito ni Waway, hindi ko na mabilang. Pag binila ka 1 million na agad. Kaya ito, ang gigigis sa akin, sumisigaw-sigaw pa sa malakas sa tenga ko. Hindi ganun ang pagkikipagdigmaan. Kaya ako sumigaw, kaya ako masaktan ka ng palayo. Kahit sabihin ko sa inyo mahina pa bulong, Waway, ang pangit mo. Maiintindihan nila yun. Kasi Waway, hindi mo na kailangan sumigaw pa ng malakas para marinig ka na madla. Kasi ang pagsusulat at sinasabi ng mga letra ay kailangan may naaalaban ka talaga. Huwag kang bastos kasi bastos talaga to. Si Waway kasi palibasa, laking squatter, pinaggayabang niya pa, nagiba niya talaga yung daanan. Talagang nagiba niya talaga kasi wala naman talagang humarang kasi ang baho mo. Tay. Malapit na 10 minutes to. Yo! Tatanungin ko kayo, si Rizal Malalim, sa mga sulat niyang ginawa, sabi mo malalim ka, bakit ka nagpapatawa?
Si Rizal hindi nagpatawa dahil sa malalim siya, lahat makabuluhan, lahat malaman. Kaya nga sabi ko, parang gardenia, hindi na kailangan ng palaman. Kasi nga masarap na sa simula pa lang at amoy pa lang. Eh kung ikaw magpapatawa ka lang, yan yung tinatawag na desperadong paraan ng mga BIFF para matalo ang AFP. Ikaw mukha kanta na binarel ng mga taga PNP. Hindi mo ko kailangan sindakin dahil sa matanda ka. May respeto ako pero kung ganyan ka, talaga makakatiim ka. Lahat ng mga punchline ko, parang suntok. Parang suntok kaya matatauhan ng mga talagang tatamaan. Ikaw wag kang harang-harang dahil kapag humarang ka dyan, yung mohawks mo tatamaan sa... Yo, ang laban kanina na pahinto. Pero ang mga banat ko mananatili tong ginto. Hindi mo ko mapapalabas sa pinto. Imposible yon dahil matagal na ako nakahawak ng kandado kung saan kita ikukulong at dun ko ilalagay ang talino ko. Hindi mo masasabing mabangis ka, hindi dahil sa may mga nakalaban ka. Tandaan mo, ang pagiging mabangis ay nasa talino at hindi sa mga nagawa. Mga nasa gawa rin, pero nakasalalay sa kung ano ang kabuluhan. Ikaw, banat ka ng banat, sinasabi mo malalim ka, pero wala akong maaninag. Pwede ba, ang mga sinasabi mong malalim ka, pakipaliwanag. Hindi ko maaninag ang sinasabi mong mabangis ka, malalim ka. Kung malalim ka, edi sana may natutunan ng mga bata sa mga sinasabi mong hayop ka. Hindi mo ko basta-basta matatalo na lang, hindi porket hindi ako naghanda. Tandaan mo, ang tunay na sundalo, lagi nakikipagbakbakan kahit na konti na lang ang pala niya. Hindi ako mapapaatras sa ulupong na to dahil alam ko naman na mahina ka. Tingnan mo nga pag nagrarap ka, parang hinihika ka. Ha? At sabi mo, bulol ka sa ar. Bulol ka sa ar, kaya wala kang binatbat. Bulol ka sa ar, kaya wala kang binatbat. Kaya ka bulol sa ar, kasi supot ka. Supot ka, at wala ka talagang binatbat, bulol ka sa ar, kaya hindi mo alam kung paano banggitin yung what, rat. Hindi mo nakuha yung ibig kong sabihin kasi bulol ka nga sa ar. Alam ko na hindi mo niretoke yung mga binanat mo dahil freestyle lang din to, pero freestyle din ang mga binibitawan ko. Kahit hanggang bukas tayo dito, bigyan mo pa ako ng 3 minuto, kaya kong magsalita sa harap mo. At ang mga pagrarap mo ay wala yung kwenta. Ang ibig kong sabihin, puro lang sabaw, walang laman. Hindi mo ko magdadaig na mga paganyan-ganyan lang dahil wala akong nakitang paraan upang ako'y iyong malamangan. Kung gusto mo ko mapatumba sa gitna ng entablado, tangina mo, dun sa labas ng CAA mo ko abangan. Time na. Time. Pangalawang banat. Pangatlo. Yo, iriribat ko sinabi nito ni Mokong. Sabi mo kanina, nagmamalilim ako, wala akong sinabing ganun. Sa mga nakalaban ko nagsabi na nagmamalilim daw ako, pero wala akong talaga sinabi yun, sa akin nang galing yun. At sinasabi mo paano maaninag yung katalinuhan. Ang salitang maaninag, para sa paningin yung ginagamit. Hindi ka talaga nag-aral, kaya hindi mo maintindihan yung ibig sabihin. Kung gagamit ka ng salita, dapat tugma at alam mo kung ano ibig sabihin. Yung maaninag, ginagamit nyo sa salita para sa paningin, hindi para sa makita mo marinig. At sinabi mo marinig, hindi maaninag. Huwag kang tanga. Sabi mo malabo yung paningin ko pero hindi nangangahulugan na matalino ka talaga. Hindi mo kayang bumili ng grado. Oo, sa grado sa eskwela, oo, angat ako sa'yo. Hindi ko na kailangan pagyabang yung kasi alam ko naman yung pinagkaiba nating dalawa ay mas malayo ka pa talaga. Sabi mo magsasalita ang 3 minuto dito, magsalita ka, sige mukha ka ng tanga. Hindi naman talaga ibig sabihin kung marami kang sinasabi, dapat may laman talaga. Hindi yung kailangan mo pong sabihin na ang dami ko nasabi pero wala naman talaga na-gets, wala naman nakaintindi. Dapat yung sinasabi mo para nagsama ka pa ng kapatid. Dapat yung kapatid mo turuan mo maigay mag-aral, hindi sinasama mo sa mga ganito. Sinasabi mo pang kagayabang mo pa na magaling ka talaga, hindi ko naman sinakailangan sabihin pa sa iyo yun. Dahil ito yung pag-ikipagdimaan ng mga digmaan ng mga letra. Dahil yung mga ibig sabihin dapat sinasabi mo hindi para ipaliwanag pang damadla. Dahil ikaw talaga mawaway kung magaling ka talaga, hindi mo na kailangan pang pagyabang yung mga na-achieve mo. Dapat maging tahimik ka na, maging mapatingin ka sa bababa. Dahil yung mga tao mong papumbaba ay siyang inaangat ng Diyos. Palibasa wala ang Diyos. Etong si Waway, magaling lang to magsalita pero hindi niya kayang patunayan. Etong si Waway, pinagyayabang niya, hindi niya palang alam. Hindi mo na kailangan pang pakita sa akin yung mga ganyang bagay. Alam mo pare, sinasa puso niya, hindi niya pinapakita sa panlabas. Etong si Waway talaga, wala talagang alam sa mga bagay. Kaya Waway, hindi mo na kailangan kailangan lapitan para marinig ko ang mga sinasabi mo. Dahil ikaw, Waway, hindi mo mismo alam ang mga sinasabi. Kung letra na pag-uusapan, dapat pinag-isipan mo maigi. Etong si Waway, walang pakialam kung ano mang ibig sabihin niya. Kaya Waway, dapat sinasabi mo maigi yung may pinagpatutunan yung mga bata. Bakit sa mga sinabi mo may natutunan ba sila? Di ba wala naman talaga? Kasi sinasabi puro pag-aangas lang. Dapat inaalam mo sarili mo kung paano makakapag-rap na mula sa puso. Naging hip-hop ka lang kasi dahil uso.
Ako nag-rap ako dahil sa puso, kaya ganun dapat ang iniisip mo. Yung thinking mo dapat malalim, hindi dapat kailangan pang sabihin yun. Naririnig ng mga tao yun dahil kung ano ibig sabihin at nasa puso yun dahil ang pag-rap, hindi lang yung pagyayabang pare. Ang pag-rap nasa puso yan talaga. Kaya ito'y digligdad na parang lumabang ka ng mga letra at mga bara. Kung gano'n ka mang alalim o makaintindi na malalim, hindi mo maintindihan yung kung mababa ko talaga. Si Waway mo na pala, huwag mo na kailangan pagsabihin yung mga bagay na ganyan. Ikaw Waway, wala talagang pinag-iba sa mga bobong madla. Dahil si Waway, walang pinagkaiba sa mga bobo. Dahil pinagyayabang mo pa talaga, wala naman talaga nakaintindi sa'yo. Yo, tatanungin ko kayo. Sa mga sinabi niya, may naintindihan ba kayo? Wala. Ano? Nasa yung sinasabi mo? Kawawa ka naman, pre. Ito yung sinasabi ko na nagsasalita ka pero wala naman talagang natututunan. Alam mo, Crazy Pen, bobo to. Kaya ito, bilang guro, kailangan mo tuturuan. Hindi mo ko masisindak na mga paganyan-ganyan mo, yung mga paganyan-ganyan mo, halatang-halatang mangyan to. Hindi mo ko kailangan ganyan-ganyanin. Kasi wala naman talaga nakita sa mga sinabi mo. Wala naman talaga masasabing bara na grabe to. Siguradong pagdating nyo sa bahay, mapapaiyak ka. Magagaya ka sa mga kalaban ko, mga taga-Cavite na tulala pag uwi, tapos umiiyak pa. Alam mo, hindi ka talaga sa akin mapapadapa. Sigurado planking ka lang. Tingnan mo nga itsura mo, mukha ka ng buang. Pupunta ka dito, tapos wala ka namang ihaharap na alas. Nasaan ang tinatawag mong lakas kung hindi mo magamitan ng armas? Nasaan ang talino mo kung hindi mo naman talaga alam kung saan papunta ang bukas? Nagsasalita ka, pero kinabukasan ba, papakinggan ba ng mga bata ang mga sasabihin mo? Kinabukasan ba, paglabas ng video, malalaman nila na may sinabi ka? Wala, kasi tinanong ko na sila. Naririnig mo ba ako? Baka bingi ka, baka may tutuli ka. Sasabihin ko ulit sa'yo na walang laman yung mga sinabi mo habang ako nagsasalita na mayroon silang naiintindihan. At ito pa, tandaan nyo, sa battle lang ako bastos, pero totoo, mabait ako. Pero sa battle, malas mo dahil ikaw ang nabastos ko. Marami na rin ako mga nakalaban na matatanda, pero nirespeto ko. Meron pa nga 50 years old at 39 years old, pero naging kaibigan ko. Pero ikaw, di ko alam kung ilang taong ka na, tanda mo na, tol. Pero, ano man ang edad mo, saludo ako sa iyo dahil dadating ako sa puntong tatanda rin ako, pero tatanda ako na makikinatandaan ako. Pero ako, masasabi ko, wala pa akong narating kahit may sumasabi sa akin na idolo nila ako. Kahit nagkaroon na ako ng ilang titulo to, bali wala pa rin sa akin yun. Dahil lang gusto ko mapakinggan sa radyo ang mga kanta kong malaman, papakinggan ng masa at hindi kailangan ng pagtakpan-takpan. At ang totoo niyan, tol, 18 years old na ako, 7 years old pa lang, nagrarap na ako, pero binaliwala yun ng magulang ko, kaya nung 11 years old lang ako, nagka-oras para harapin ang gera na to. Time. Rap lines, mag-ingay. Post na. Wala nang time. Yo, rap lines, pangalawa sa huling laban ngayong gabi. Ang laban JL Simpatico, tsaka kay Waway, ang boto 5-0 para kay Waway. Yo, dalawang beses ako lumaban ngayong gabi, walang paghahanda, puro freestyle. Pero salamat sa mga nagpunta, sa mga taga Las Piñas. Shoutout sa BNC Production, sa grupo ko BNC Production Latejo for Dian, tsaka sa Big Slim Clothing. Maraming salamat, pagod na ako, malayo pa biyahe ko, pero masaya. Salamat! Yeah, shout out! Jason Patrick, shoutout pala sa Tugmateros Entertainment. Saka pa-like yung mga Tugmateros like namin na Saka sa Pidlak Production kay Boss Waki, saka kay Tex Sanchez. Stop mo muna.